Congratulations nga pala sa winner natin this week. Meron po tayong dalawang nanalo ng tigi-isang cellphone. Si Ma'am Jeline Hernandez at si Ma'am Gretchen Mapalo. Sila po yung makakatanggap ng tigi-isang cellphone this week. Kaya kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, abay mag-subscribe ka na po para makasali ka sa ating weekly pa cellphone giveaways. Dahil nga po tuloy-tuloy ang pamimigay natin ng cellphone. Bilang pasasalamat ko na rin sa mga followers natin sa aking Facebook page, sa mga subscribers dito sa aking YouTube channel, at syempre sa mga nagpa-follow sa akin sa aking TikTok account. So anyway, sana mas-support nyo din ako sa ating bagong business, yung lip tint rebranding. Hello mga beshi! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana. In today's video mga beshi, i-share ko lang sa inyo yung naging experience ko kay Okpeso. Ayun mga beshi, so nasubukan ko na rin kasi na manghiram dito kay Okpeso. At ayun nga, sa video na ito, pag-uusapan natin or magkano yung inaprubahan nila sa akin, kung ano yung na-experience ko sa pautangan na ito. Diba, bago nyo subukan, at least meron kayong idea. So, sana mapanood nyo yung buong video na ito. Pero bago ang lahat, kung naghahanap kayo ng ibang option na pwedeng mahiraman online, meron po akong nilagay na link na makikita nyo sa comment section at sa description below. Pwede nyo i-click yung link na yon at i-explore. Pero disclaimer lang mga beshi, based lang ito sa sarili kong experience as a user. Nasa sa inyo pa rin kung gusto nyong subukan or gusto nyong mag-loan sa mga loan app or sa mga pautangan online na makikita nyo nga sa comment section at sa description below. So, mas maganda kung gusto nyong manghiram mga beshi, gumawa na lang din kayo ng sarili nyong research. Maari kasi no okay yung experience ko, pero yung mga iba hindi okay yung naging experience nila. Sa akin naman kasi nagbabayad tayo on or before yung due date. Let's get back to the topic. Ano nga ba yung maganda at hindi magandang experience natin dito kay Okpeso? So, magkikwentuhan na tayo mga besh. So, one time kasi, sinubukan ko na umutang dito kay Okpeso. And ang isa sa mga nagustuhan ko dito ay napakabilis yung pag-process nila ng aking loan application. Parang nasa 20 minutes to 30 minutes, ganyan. Meron akong na-receive na text messages na approve nga daw ang aking loan application. And yun nga mga besh, isang valid ID lang din yung requirements na i-submit ko, then na-aprobahan ng aking loan application dito kay Okpeso. At alam nyo ba mga beshi, agad-agad na naka-receive ako ng message na approve nga daw ang aking loan application nga dito kay Okpeso nung sinubmit ko ang aking loan application. At sa GCash nga din makukuha yung loan proceeds. Pero, ayan na. Pagdating mga beshi sa interest and processing fees nila, ayan yung isa sa mga hindi ko nagustuhan kasi napakataas. So, ito mga beshi, yung inaprubahan nila, kapag first time mo na umutang dito, hindi ka rin makakautang ng ganun kalaki. Okay? So, sa experience ko kasi, 2,000 lang yung inaprubahan nila na loan amount nung umutang ako dito. Kaya lang sa 2,000, hindi ko pala siya matatanggap ng buo. So, ang matatanggap ko lang mga beshi ay 1,290 kasi nga po, kinaltasan nila ng processing fees at yung mga interest. 2,000 yung approved loan amount, kaya lang yung natanggap ko na pera ay 1,290 pesos lang kasi nga marami silang kinaltas yung iba't ibang processing fees and interest. Ay, tapos, kailangan ko pa siyang bayaran sa loob ng 7 days. Diba? So, kapag titignan nyo kasi yung iba't ibang mga odds or yung mga odds nila sa iba't ibang mga social media, parang maengganyo ka kasi yung payment terms medyo mahaba. Kaya lang kasi mga besh, hindi naman pala ganon. 7 days lang pala talaga yung ino-offer nila na first payment terms. And based mga experience ko nung sinubukan ko siya, though hindi naman siya ngayong month, nung mga previous month, wala pang due date, kunwari bukas pa yung due date ko, or kinabukasan pa yung due date ko, pero nakakatanggap na ako ng mga text messages na nire-remind ako dun sa inutang ko na kailangan ko daw siyang bayaran. Sa 2,000 nga, ang natanggap ko lang ay 1,290, pero ang kailangan kong bayaran sa loob ng 7 days ay na 2,000, diba? So, napakalaki yung interest and processing fees nila. Ayun nga, napaka-short term lang kasi 7 days nga lang siya. So, ito nga mga yung sinasabi ko kanina na kinabukasan pa yung due date ko, pero ngayon, tawag na sila ng tawag. May mga tumatawag na, may mga nagte-text na nire-remind ako regarding dun sa utang ko at kung okay pa daw, mag-advance payment ako. Para sa akin, okay lang naman sana, di ba, na mag-message sa akin na
paalalahanin ako regarding nga doon sa inutang ko sa kanila na malapit na ang due date or kinabukasan yung due date. Kaya lang kasi, dapat isang message lang. Pwedeng sa email, pwedeng text, or pwedeng lang akong tawagan ng isang beses lang. Hindi yung tatatarin ka ng iba't ibang mga text messages. And then, kapag due date mo na, kasi nga doon sa experience ko nung due date ko, grabe talaga yung mga text messages. Maya't maya, may tatawag, grabe talaga yung mga text messages. Sunod-sunod yung mga text messages na natatanggap ko. Meron pa yung tipong bibigyan kanila ng time or sila pa yung mag-schedule ng oras na kailangan mong bayaran. Halimbawa, kailangan mong bayaran yung inutang mo bago mag 12 o'clock or bago mag 1 o'clock PM or bago mag 3 PM, kailangan bayad ka na. Kasi kapag hindi ka bayad, may message namin yung may ibang kakilala mo or yung personal references mo. So, yun kasi yung natanggap ko or yung mga message na hindi ko nagustuhan. Nga, in terms of pag-process nila ng loan application, napakabilis naman. So, pwede siyang mautangan kapag kailangan talaga natin ng extra cash para sa pang-emergency na pangailangan. Kaya lang kasi in terms of interest and processing fees, napakalaki. At hindi ko rin talaga nagustuhan yung paraan ng paniningil nila. Okay? Yung mga agent nila na parang walang modo, diba? Ay matagal pa naman matapos yung oras or yung araw, talagang kung ano-ano na yung sinasabi nila sa'yo. Hindi ko pa alam kasi hindi ko pa na-experience kung ano yung possible na gagawin nila kapag nag-post due yung account mo. Kaya kung meron kayong experience, either maganda man or hindi, sa pautangan na ito, abay i-comment nyo na para at least diba mabigyan natin ng babala yung mga iba na nagbabalak pa lang subukan itong loan app na ito. Okay? Para at least, diba, meron silang idea. So, hindi siya maganda na i-recommend mga besh dahil nga sa interest and processing fees nila at hindi ko rin nagustuhan yung naging attitude ng agent nila, yung nagko-collect ng payment. Okay? Kasi kahit hindi pa naman na natatapos yung araw or kahit matagal pa na matapos yung araw, talagang kung ano-ano na yung sinasabi nila. Meron ko sa inyo para at least, diba, meron kayong idea. So, yun nga po, kung meron ditong nanood sa video na ito and meron kayong na-experience sa pautangan na ito or sa loan app na ito, sana i-comment nyo po. So, anyway, thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo yung video na ito at i-share nyo na rin. Thank you guys and bye-bye! Congratulations nga pala sa winner natin this week. Meron po tayong dalawang nanalo ng tigi-isang cellphone. Si Ma'am Jeneline Hernandez at si Ma'am Gretchen Mapalo. Sila po yung makakatanggap ng tigi-isang cellphone this week. Kaya kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, abay mag-subscribe ka na po para makasali ka sa ating weekly pa cellphone giveaways. Dahil nga po tuloy-tuloy ang pamimigay natin ng cellphone. Bilang pasasalamat ko na rin sa mga followers natin sa aking Facebook page, sa mga subscribers dito sa aking YouTube channel, at syempre sa mga nagpa-follow sa aking TikTok account. So anyway, sana mas-support niyo din ako sa ating bagong business, yung lip tint rebranding. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer, try or apply at your own risk.